Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang pagpapala at kapayapaan ng Panginoon ay sumaatin. Salamat po sa inyong matyagang pagsubaybay. Natapos na po natin ang paksang Hunger or Passion for Holiness. Marahil kayo katulad ko na napuprostrate sa sarili. Dahil alam nating dapat tayong magpakabanal. Gayon may palagi naman tayo. Ang sabi ng Hebreo 4, na meron tayong dakilang saserdote na tinukso sa lahat ng paraan, ngunit hindi nagkasala, ay nakakaunawa sa ating kahinaan. Kaya't sabi ng talatang yun, kaya tayo palaging lumapit sa Kanya. Every time na tayo babagsak sa pamantayan ng Diyos, kahit sa likod ng ating isip ay alam nating dapat tayong magpakabanal, ngunit hindi tayo palaging lumalakad sa kabanalan. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ma-encourage tayo ng salita ng Panginoon ngayong gabi na nauunawaan niya ang ating kahinaan, na ang ating Diyos ay banayad kung magalit, kung umibig naman ay lubos. Na ipaunawa ko sa inyo na ang justification at sanctification ay hindi pwedeng paghiwalayin. Basahin ninyo ang Romans 8 at ang sanctification at justification at sanctification hindi pwedeng paghiwalayin. Ngunit ang paglakad sa laman at paglakad sa espiritu ay hindi naman pwedeng pagsamahin. Dalawang magkasalungat, hindi po ba? Justification and sanctification, hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Ang pagpapakabanal ay nakatungtong doon sa katotohanang pinatawad na tayo ni Jesus at matuwid na tayo sa Kanyang harapan. Ngunit sa paglakad natin sa buhay na ito, tayo ay nabubuhay sa patnubay ng Espiritu at hindi na tayo alipin ng laman. Ang dalawang ito naman ay hindi natin pwedeng pagsamahin. Dumulog tayo sa Panginoon ngayong gabi. Alam natin na ang kasalanan isang malaking issue sa buhay. At marahil ay na-realize ninyo na ang kasalanan ni David ay nagdala ng sumpa sa kanyang sambayan. Bagamat siya hindi namatay, bagamat siya pinatawad, bagamat siya nilinis, nagkaroon ng isang malaking pintuan para ang sumpa ay dumaloy sa kanyang mga anak at hanggang sa kaapwapuhan. Ang sabi ng Diyos, palaging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Marahil ay sa kasalanan ay tayo napatawad. Ngunit, ang sumpa ng kasalanan ay maaaring aanihin pa natin ng ilang panahon. Sa iba ay lubos na naging mabiyaya ang Diyos. Na pati ang mga sumpang ito'y kinalag. Ngunit sa ilan sa atin, ito'y maaaring manatili ng ilang pampanahon. Hanggang sa lubos na makamta natin ang kahabagan ng Diyos, hanggang doon sa susunod na lahi pakatapos natin. Bago po ako magpatuloy sa talagang ating paksa, tayo po muna ay dumulog sa Panginoon. Ama naming banal, alam kong nababasa ninyo ang aming damdamin, kung paano kami nabibigo sa aming sarili. Palagi naman kaming inaanyayahan ng iyong presensya na lumapit sa iyo. At salamat na dinadamayan mo kami sa bawat pagbagsak, sa bawat pagkakataong nabibigo ka sa amin. Salamat sa iyong masaganang paggawa. Hindi ka nga titigil hanggat hindi ang uwangis ni Kristo'y nakikita sa amin. Pagpalain mo po ang aming pagbubulay ngayong gabi at salamat sa mga kapatid na matyagang sumusubaybay. Kakaunti lamang bilang namin ngayong gabi, ngunit idinadalangin namin yung dahil sa kawalan ng internet connection ay mapapanood pa nila ito ng ilang araw mula ngayon. Sila may idinadalangin naming
bubusugin ninyo na lahat ng pagpapalang espiritual katulad namin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po muli sa inyo lahat. Napatunayan ko na sa pamamagitan nitong COVID-19 na tayo nag-lockdown, ang ating mga communities ay nagsara, ang ilang mga negosyo ay naparalisa, ang ilang mga activities ay nasuspend. Ito rin naman ay nagbukas ng mga bagong pagkakataon, hindi ba? Dati hindi natin naiisip itong online teaching, online devotion. Ang totoo, baptism na lang ang hindi natin pwedeng gawing online. Halos lahat ng mga bagay ay pwede na natin gawing online. Napwersa tayo na mag-adapt sa bagong sistema, sa bagong kalakaran. At sa palagay ko'y nakaka-adapt na tayo unti-unti. Ang ika-anim na karanasang Kristiyano ay ang karanasan sa salita ng Diyos. Ang buhay Kristiyano ay isang kapanapanabik na paglalakbay patungo sa isang masaganang buhay. At malaki ang ginagampanan ng salita ng Diyos para makamtan natin ito. Ang totoo ay dito ang ating tagumpay o kabiguan. Kapag hindi natin napakinabangan ang salita ng Diyos. Napakahalagang kasangkapan ng salita ng Diyos. Tingnan natin sa karanasan sa Efeso, sa Acts 19 verse 20, kung paano ang papel na ginampanan ng salita ng Diyos sa unang iglesia o sa unang mga Kristiyano. 19 verse 20. Sa ganitong kahangahangang paraan, lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Diyos. Talagang ito si Dr. Lucas ay napakatipid sa mga detalye. Pero alam kong yun ay loaded with meaning. And the word of the Lord was growing mightily and prevailing. Sa magandang balita, sa ganitong makapangyarihang paraan ay lumaganap ang salita ng Diyos. Sa New King James Version, so the word of the Lord grew mightily and prevailed. Sa ang Biblia, sa gayon, lumagong totoo ang salita ng Diyos at nanaig. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. At sinasabi dito na sa lungsod ng Efeso, naging matagumpay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay gumawa. Binago ang syudad na yon. Tinatayang sa panahon ng pagdating ni Pablo, halos 300 taong sinasamba ang dakilang si Diana. Ngunit nang dumating ang salita ng Diyos, sa lungsod na iyon ay naging sentro ng pangangaral sa sumunod namang 300 taon. Yan ay isang malaking tagumpay. Para sa akin, ang pinakamatagumpay na paggawa ng Ebanghelyo ay nangyari sa siyudad na ito ng Efeso. Pwedeng manaig ang salita ng Diyos. Pwedeng manaig ang salita ng Diyos sa buhay ko, sa buhay natin, o ng buong iglesia, o pwede itong manaig sa buhay ng isang lungsod kung paanong nangyari ito noong unang panahon. Ang description ay naroon sa salitang nanaig. And the word of the Lord prevails. Growing mighty and prevailing. Sa Grego, ang kahulugan daw ng prevailing ay itinranslate yun sa Ingles na to be effectively strong. To be effectively strong. Hindi lamang strong, kundi effectively strong. Strong na, effective pa. Isang paraan para maunawaan natin yung description na yun na the word of the Lord prevails, tingnan natin muna yung ilang shades of meaning sa pamamagitan ng pagtingin sa 3 talata sa Biblia. Ang sabi sa Mateo 16:18,
Para ang tinatangka nating i-attempt, ang ina-attempt natin ay tingnan yung ilang mga shades of meaning. Samantalang tinitingnan natin ang iba't ibang talata sa Biblia. And upon this rock, sabi ni Jesus, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ginamit din yung salitang prevail. Ang kadiliman ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Yun ang ibig sabihin ng salitang prevail. Sa James 5:16, 5:16, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Katumbas ng salitang prevail ay yung salitang avail. Sa Tagalog, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Kaya ang ibig sabihin ng prevail ay malaki ang nagagawa, mabisa, sa Living Bible, and all the powers of hell will not conquer it. Yun ang sabi. Sa ganun ding talata, yung James 5:16, the earnest prayer of a righteous man has great power and produces wonderful results. Kaya, matatahi-tahi natin ang mga larawang ito para makuha ang kabuuan ng salitang at nanaig ang salita ng Diyos sa buong lungsod. Kaya, anong ibig sabihin ng salitang prevail, nanaig, nagtagumpay, malaki ang nagagawa, produces good results. Hindi ba? Yan ang gusto rin nating mangyari. Kung ano ang dating na salita ng Diyos sa ating buhay, ito ba'y nananaig? Ito ba'y nagtatagumpay? Malaki ba ang nagagawa nito? Malaki ba ang resulta nito sa ating mga buhay? Sa totoo lang, araw-araw, yan ang gusto kong makita sa aking buhay. At yun din sana ang gusto kong makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Na ang salita ng Diyos ay palaging nananaig. At napatunayan na yan. At mapapatunayan din natin yan sa ating mga buhay. Magkakatotoo sa atin ang Acts 19:20, and the word of the Lord prevails. Paano ba magtatagumpay ang salita ng Diyos sa ating mga buhay? Kinuha ko naman yung sulat ni Pablo kay Timoteo. Alam natin na mahalaga ang parte ni Timoteo sapagkat si Timoteo ang iniwang pastor ni Pablo samantalang siya ay wala. Sundan ninyo ako sa 2 Timothy chapter 3. Ikalawang Timoteo, kabanatang 3. Babasahin ko yung talata lamang na 14 at 15. Ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutunan mo at matibay na pinananaligan. Yabang kilala mo ang nagturo nito sa iyo at mula pa sa pagkabata, alam mo ng banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan na nananalig kay Kristo Jesus. Babasahin ko sa English kasi kuminsan ay hindi madala ba yung kaisipan sa pagsasalin. Sabi dito, but as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you have known the Holy Scripture, which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. Magpatuloy ka, sabi ni Pablo, sa mga aral na natutunan mo at matibay na pinaniniwalaan, sapagkat kilala mo ang nagturo nito mula pa sa pagkabata. Alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Mag-iiwan ako ng 4 na hakbang. Yung proseso para maging matagumpay ang salita ng Diyos sa ating buhay. Bagamat mabisa ang salita ng Diyos, nagamungkahi si Pablo ng 4 na proseso
kung saan maaaring maging matagumpay ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. At una, take it. Tanggapin ito. Mula pa sa pagkabata, si Timoteo ay tumanggap na ng salita ng Diyos mula pa sa kanyang pagkabata. Ito ang best education meron siya. Mga kapatid, ang karunungan sa salita ng Diyos, ang pinaka-best na education na pwede nating tanggapin. At mapalad si Timoteo kasi nariyan ang kanyang lola, nariyan ang kanyang ina, na nagturo sa kanya ng salita ng Diyos. Kaya sinabi, continue in the things you have learned. Talagang natutunan ni Timoteo ang salita ng Diyos. Siya'y edukado sa salita ng Diyos at siya'y pamilyar sa lahat ng mga aral at turo ng salita ng Diyos. At siya'y kumbinsido sa kanyang mga natutunan. And continue in what you have learned and have become convinced of. Hindi lamang na natutunan, niyakap ni Timoteo. At siya'y kumbinsido dito. Tayo po ba ay pamilyar sa sinasabi ng aklat na ito? Alam po ba natin ang mga aral nito? At kumbinsido tayo? May kasi ang ating simbahan ay matanda na, kaya yung mga tao sa simbahan na ang edad ay mga 30, 40, ay mga bata noon na lumaki na sa Sunday school. Ang problema, may mga taong lumaki sa Sunday school na ang natutunan lamang nila ay kwento. Ngunit hindi ang ibig sabihin ng kwento at ang aral sa likod ng kwento. Hanggat kwento lang ito, wala itong kapangyarihan sa atin, hindi ba? Hanggat hindi natin naunawaan ang ibig sabihin nito at ang aral nito at ang katotohanan dala nito. Alam niyo ang kwento, kaya nga binubulay natin, kaya nga ipinaliliwanag ko sa inyo. Dahil sa kwento, nakasandwich yung katotohanan. Kasi kailangang makarry ng kwento yung truth. Pero ang natututunan ko minsan ng mga tao, yung mababaw lamang, yung talagang kwento lamang, at hindi yung ibig sabihin nito. Iyan ang panganib. Una natin ay tinatawag na head knowledge. Halimbawa, yung kwento ng 10 dalaga, the parable of the 10 virgins, hindi ba kwento lamang yon? Hanggang isang araw, ipinaliwanag ko ito sa inyo, at nagkaroon ito ng ibig sabihin sa inyong buhay, nagsiyasat kayo at sinabi ninyong, tunay nga bang Panginoon si Kristo sa aking buhay? Kailangan kong siguraduhin ito ngayon. Kasi pagdating ng araw, wala na pala akong pagkakataong itama ang aking kalagayan. Sa harap ng Diyos, nagkaroon ito ng kabuluhan sa maraming nakinig. Nagkaroon ito ng kabuluhan nung maintindihan nila ang ibig sabihin ito. Ganun din na sinasabi ng Biblia. Nagiging makabuluhan lamang ito kapag naintindihan natin ang ibig sabihin nito at ang aral nito. Kaya, sa ating pagbabasa, meron tayong malalim na adikaing matuto at tumanggap. Dahil ang maraming mga katotohanan ito'y para sa atin. Napakinabangan ito ng milyon-milyong mga tao nauna sa atin. Ngunit ito pa rin ang biyaya ng Diyos sa lahat ng mga sumasampalataya ngayon dahil ito ang kapahayagan ng kanyang karunungan at kaligtasan. Ngayon, dapat ito'y tumatago sa ating pagkatao. Kasi ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos, tabak na magkabila italim at tumatagos dun sa kaluluwa at espiritu. Dapat ito nag-penetrate. Parang gamot, na kapatid. Ako maraming gamot.
Nagsasawa na akong uminom ng gamot. Pero alam natin na bagamat mabisa ang mga gamot na yun, kung yun ay nasa bulsa ko lamang o nasa medicine cabinet, wala yung bisa sa akin. Ngunit kung tutumarin ko ito, gagawa ito sa aking katawan, manunuot ito hanggang sa pinakamaliliit kong ugat, lalo na yung pang high blood at pang diabetes. Ang bisa nito'y, bagamat hindi ko nakikita, ito'y pinabubuka ang aking ugat, pinagaganda ang daloy ng dugo. Hindi ko ito nakikita. Pero ako'y sumasampalataya na nagkakabisa ito sa akin. Ganun na naman ang salita ng Diyos. Ang Biblia kapag nakatiklop, ang Biblia kapag nakatago sa sulok, kapag hindi natin binabasa, wala rin itong kapangyarihan sa atin. Mapalad nga tayo. Dahil nung nangangaral si Pablo, wala pang nakasulat na salita ng Diyos na katulad natin. Pinapakinggan lamang nila ng pangaral ni Pablo yung salita ng Diyos. Walang mga video na ganito. Walang Bible na nasa inyong mga cellphone. Walang printed materials. Mapalad nga tayo na nabuhay sa huling panahon kasi kahit saan pwede mo ma-access ang Biblia. Gawin natin ang salita ng Diyos ay parang gamot na nanunuot sa ating buong katauhan at makikita natin ang bisa nito. Kaya para akong doktor na may reseta nakasulat ay RX, na ibig sabihin ay take it. Take it. Tumarin mo nang magkabisa sa iyo. Ngayon, may pagkakataon bilang isang taong marami ng maintenance. Dito sa aming bahay, maraming nagpapaalala, "Papa, yung gamot mo." Minsan, nasa gitna na ako ng bilaran, habol-habol ang gamot, at isang basong tubig, "Papa, inumari." May pagkakataon sigurong dapat din natin gawin yan. Na magpaalaala tayo sa kapatid, "Brother, nakapagbasa ka baga?" O kaya ang pastor, bakit? Hindi ba natin pwedeng paalalahanan ng ating pastor? "Pastor, ano po, nagbasa ka po?" Ano sa leader? Kasi ang sabi ng Biblia ay magpaalalahanan kayo. Ibig sabihin, ito'y gawaing dalawang two-way, mutual. Magpapaalaala tayo sa isa't isa. Dahil ito'y sa ikagagaling natin pareho. Amen? Parang gamot. Paalaala natin kung natumar. Ngayon, ang gamot at ang salita ng Diyos, parang may nakita akong similarity. Kung minsan, yung gamot kasi, pag lagok mo, hindi naman agad nagkakabisa yon. Hindi naman pag inom mo ng pang-ubo, tigil agad ang ubo. O pag inom mo ng paglagnat, tanggal agad ang lagnat. Hindi ganun ang gamot. Inaproseso pa ito ng ating katawan. Ganon din ang salita ng Diyos. Kapag tinanggap mo, inaproseso ito ng iyong isip, ng iyong puso, ng iyong kaluluwa, ng iyong espiritu. It will take time. Pero huwag kang mainip. Basta palagi ka lang tatanggap ng salita ng Diyos, nanamnamin mo ito sa iyong espiritu, tatanggapin mo bilang kabusugang espiritual, at mamamalayan mo, gumaganda ang espiritual na kalagayan habang matapat kang nag-aaral, natututo, tumatanggap ng salita ng Diyos. So read it, meditate on it, learn from it. Ano ang unang proseso para maging matagumpay ang salita ng Diyos sa ating buhay? Take it. And take it regularly. Take it regularly. Padalwa, sabi dito, sa Tagalog, natutunan at matibay mong pinaniniwalaan. Natutunan, learned, and become convinced of. Pinag-aralan mo, at sabi dito sa Living Bible,
And you know they were true. Napatunayan mo na yun ay totoo. Hindi ba? Parang isang si mama pa ay aktibo sa pagdudoktor. Ay palaging may napuntang doktora, resitahin daw po ako nung gayong gamot. Anong galing po nung gamot na yun? Marahil naman natumbok lang talaga yung tamang dose, tamang gamot, Pero nanalig ang mga tao na sila resitahan uli dahil nakaramdam sila ng ang bilis ko po ikang gumaling. At ganun si Timoteo, sinasabi ni Pablo, hindi ba naranasan mo sa buhay mo at napatunayan mo mismo na yun ay totoo? Second process, apply it. Apply. Dahil subukan natin yung kanyang transforming power. Sabi ni James, at medyo magtatagal-tagal ako dito sa Santiago 1. Pag-pray ninyo na huwag mag-brownout, yun ang isa sa takot ko, yung mag-brownout. Hindi baling mawala ang internet, total mapapanood ninyo ito mamaya bukas, pero huwag mag-brownout. Sabi sa verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili. Agad nalilimutan ang kanyang ayos, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi tagapakinig lamang, na pagkatapos ay nakalilimot ang taong yan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Kaya, ang kapartner natin sa transformasyon patungo sa pagiging wangis ni Kristo ay ang salita ng Diyos na inihalin tulad sa salamin. Ang kapartner natin sa pagbabago ay ang salamin. Ang salamin ay nagsasabi ng katotohanan. Kung ika'y pangit, hindi ka pagagandahin ng salamin. Kung ika'y maganda, maganda ka kahit sa harap ng salamin. Sa upo, maganda ka kahit pangit ka. Pero sa salita ng Diyos, pag pangit ka talaga. Kung maganda ka talaga. Kung malinis ka talaga. Kung marumi ka talaga. Kasi ang salamin na siyang salita ng Diyos ay ang buong katotohanan. Kaya pag humarap ka sa salamin, hindi mo makikita ang mukha ng iyong kapitbahay. Ang makikita mo doon ay mukha mo. Huwag mong tingnan ang mukha ng kapitbahay mo sa salamin mo kasi yung mukha mo ang ina-reflect ng salamin. Ngayon, ano ang tungkulin ng nanalalamin? Bigyang pansin yung nakita mo sa salamin. Yun daw hindi nagsasabuhay ng salita ng Diyos ay parang humarap sa salamin. Nakita niya ang tunay ng anyo, ngunit hindi binigyan ng pansin yung itinuro ng salamin at umalis at kinalimutan na ang kanyang anyo. Hindi niya binigyang pansin. Yan ang problema kapag humarap ka sa salamin at at nakita mo ang anyo, parang salita ng Diyos, huwag mong kalilimutan ang sinabi sa iyo ng salita ng Diyos. Kasi pag malilimutan mo yon, malilimutan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa iyo. Ano mangyayari? Dadayain mo ang iyong sarili. Makakaramdam ka na parang ayos ka kahit hindi. Yun ang ibig sabihin nung inadaya mo ang iyong sarili. Pakiramdam mo yung okay ka, pero hindi ka okay. Kasi nung humarap ka sa salamin, sinabi ng salamin na hindi ka okay, pero hindi mo binigyan pansin, kaya nalimutan mo ang tunay mong anyo. Ang katotohanan hindi natin ina-apply, ang katotohanan hindi natin ina-apply,
ay walang kapangyarihan sa ating buhay. Kung papaanong kahit na anong katotohanan na kinalilimutan mo ay walang kapangyarihan sa iyo. Si Pablo sabi niya, you have learned and become convinced and become fully convinced. Napatunayan mong totoo sa iyong sarili. Kaya, sa padalawang proseso, kung gusto nating magtagumpay ang salita ng Diyos sa ating buhay, i-apply natin kung saan yun nararapat. Kung ang application ay sa kaisipan o sa pagbabago ng paniniwala, o kung ang application ay sa pagbabago ng ugali, kung application ay sa pagbabago ng pananaw, apply it. Apply it. Minsan ako ay nakikinig kay Henry Blackaby. Nung ko lamang siya nakita na gumagalaw, kasi mukha lang niya sa aklat ang nakikita ko. Si Henry Blackaby, napakahimoy magsalita pala noon. Akala ko isang pastor na napaka-dynamic, napaka-bombastic, pala'y napaka-lumoy magsalita. Pero sinabi niya ang ganito, huwag kang mangangaral ng isang bagay na hindi mo ipinamumuhay. Naku, akala mo'y nabagsakan ako ng isang punong niyog. Tamang baga. Dahil walang kapangyarihan sa atin, ang anumang katotohanan, hindi natin ipinapamuhay. Dahil ang salita ng Diyos ay kailangang manaig. Kailangan magresulta sa ating buhay. Produces good results. At ito dapat ang nangingibabaw na impluwensya sa ating buhay. So, apply it where it is needed. Pangatlo, magpatuloy. Sabi kasi ni Pablo, magpatuloy ka sa mga natutunan mo. So, take it, apply it, and continue in it. You, however, continue in the things you have learned. Huwag mong iwawala, huwag mong kalilimutan. Doon ka lang sa mga natutunan mo. Sa Proverbs, sa Kawikaan 3, talatang 3, sabi dito, let not mercy and truth sabi dyan? Huwag kang hihiwalay sa mercy and truth. Sabi doon, bind them around your neck. Ikwintas mo, write them on the tablet of your heart. Yun daw katotohanan, ay ikwintas mo, wag mong awala. At kung pwedeng, kung may pages yung puso mo, sa tablet ng puso mo, isulat mo. Huwag mong iwawala. Ganyan din ang habilin ng Diyos sa mga ama sa Deuteronomy chapter 6, verse 7 and 8. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak sa loob at labas ng tahanan, sa oras ng paggawa o pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo sa inyong kamay. Ipulupot ninyo sa inyong kabilang tanda, itali sa noo, isulat sa hamba ng inyong pinto at mga tarangka. Hindi ba napakaseryoso ng Diyos sa pagbibiling? Wag na wag kayong aalis sa salita ng Diyos. Ipamuhay ninyong lahat. Wag kayong sisinsay, wag kayong lilih sa kanan, wag kayong lilih sa kaliwa. Manatili kayo kung saan ang aking salita. Yan ay kabilin-bilinan. Alam na ninyo, ang kaaway, ang dyablo, tatangkaing ilayo tayo sa salita ng Diyos, tatangkaing mag-alinlangan tayo sa salita ng Diyos. Isang araw, dinalaw ni Satanas sina Eva at Adan. Paglapit, wala man lamang pasakali, nagsalita agad si Satanas. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bunga sa halamanan? Ano ang inabangga ni Satanas sa buhay ng mag-asawa?
Yung sinabi na, totoo bang sinabi ng Diyos na hindi kayo makakakain ng anuman? Hindi ba? Naroon si Satanas para pag-alinlanganin tayo sa sinabi ng Diyos. Hindi naman sinabi ng Diyos na hindi kayo makakakain ng anuman. Inuudyo ka ni Satanas, si Eva at si Adan, na pag-alinlanganan ang Diyos sa kanyang salita at sa kanyang katapatan. At yan din ang strategy ni Satanas sa mga Kristiyano ngayon. Tayo ay dalhin sa pag-aalinlangan, sa katapatan ng Diyos, at sa salita ng Diyos. Hindi ba? Gusto nilang papangitin ang Diyos sa pamamagitan ng pagbaluktot sa salita ng Diyos. Binabaluktot, pinipilipit ni Satanas. Kasi ang sabi, totoo ba na hindi kayo pambihira naman Diyos yan. Nilagay ka sa gitna ng haramanan na lahat ay masasarap, pero ayaw ipakain sa iyo. Naiintindihan ba ninyo kung gaano kahirap yun? Inilagay ka sa isang lugar na lahat ay masasarap, ngunit wala kang pwedeng kainin doon. Alam niyo ang isang torture sa mga bilanggo ay itatali at sa di kalayuan, doon sa halos maaabot na ay meron tumutulong gripo. Yung bilanggo'y hindi pa inumin ng 2 linggo, pero sa halos abot ng kanyang kamay ay tumutulo ang gripo. Yung pala ay nakakasira ng ulo. Na namamatay ka sa uhaw at abot lang lamang ang grupo, ngunit hindi nilagyan ka naman ng tali na hindi mo maaabot yun. Ang mga bilanggo'y hindi namamatay sa uhaw, kundi nasisira ang kanilang ulo. Ganyan ang strategy ni Satanas. Ang isipin natin na malupit ang Diyos kasi inilagay si Eva at si Adan sa isang lugar na sagana sa lahat ng bagay at lahat ay masasarap, ngunit wala silang pwedeng kainin doon. Sumagot naman si Eva, hindi naman. Pinapakain naman. Kaya lamang yung isa niya, wag daw namin kainin at wag naming hipuin. Medyo natagilid na si Eva sa salita ng Diyos kasi hindi naman sinabing wag hipuin. Ang sinabi, wag kainin. Pinapilipit ni Satanas ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, enjoy it! Sinasabi ni Satanas, ano sama naman Diyos yan? Ayaw kayong pakainin. Padalawang attempt. Sabi, hindi totoo yan. Ano daw ang sabi ni Satanas tungkol sa salita ng Diyos? Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungan yun, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo magiging parang Diyos. Nalalaman ninyo ang mabuti at masama. Alam ninyo kumbaga sa boxing, 2 rounds lamang. Bagsak na sina Eva at si Adan. 2 rounds lamang. Pinagtangkaan at siya tagumpay sa 2 pagtatangka na ibulid ang mag-asawa sa kamalian. Ang pinaniwalaan nila ay yung kamalian. Hindi sila lubos na nagtiwala sa salita ng Diyos. Alam niyo, kung 100% ang pagtitiwala natin sa Diyos, dapat 100% din ang pagtitiwala natin sa Kanyang salita. Hindi maaaring magkataliwas yun. Sapagkat pag nag-alinlangan ka sa Kanyang salita, mag-aalinlangan ka rin sa Diyos. At ganun nga ang nangyari. Naisip nila na mabuting maging Diyos. Ang hindi nila alam, ay sila'y parang Diyos na. Nang pamahalaan ni na Adan, ang buong sanglilikha, sila'y parang Diyos na. Ano pang hahangarin mo? Parang Diyos ka na. Hindi ka nga ni magiging Diyos. Sapagkat iisa lamang ang tunay na Diyos. Hindi tayo magiging Diyos, pero tayo magiging parang Diyos.
Hindi ba si Moises ay sabi ng Panginoon, gagawin kitang parang Diyos sa harap ni Paraon? Intindihan ninyo ang laking kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa tao. Hindi tayo magiging Diyos. Ngunit gagawin na tayong parang Diyos na ang sanlilikhay pamamahalaan sa atin. Ngunit pinaniwalaan nila ang kamalian. Binaliwala nila ang salita ng Diyos. Noong isang araw ay pinatunayan ko sa inyo na bago mo sawayin, bago ka gumawa ng kasalanan, ito muna ang iyong gagawin. Babaliwalain mo ang salita ng Diyos. Kasi hanggat nakasagka ang salita ng Diyos, hindi mo magagawa ang kasalanan. Kaya ang sabi ng Diyos kay David, bakit mo binaliwala ang aking salita? Bakit mo nireject ang aking salita? Kapag nireject mo na ang salita ng Diyos, ready ka na ring yakapin ang kamalian. Kaya anong nangyari kay Eva at kay Adan? Hindi nila pinaniwalaan 100% ang salita ng Diyos. Bakit ganun? Ba't parang ang daling paniwalaan ang kasinungalingan sa katotohanan? Intindihan ba ninyo ang weakness, ang karupukan ng tao? Mas madaling paniwalaan ang chismis kaysa katotohanan. Ang kasinungalingan kaysa katotohanan. At tragic ang resulta. Hindi ba? Hindi ba ang dumating ang pinakamalaking trahedya sa buhay natin? Nag-umpisa nang lumubay si Eva at si Adan sa salita ng Diyos. Kaya aking paalaala, anumang katotohanan ang tinanggap natin, nasubukan na nating totoo, huwag na natin bibitawan yun kahit na ano ang mangyari. Higpitan natin ang tangan kasi ang diablo'y darating para tayo'y pag-alilanganin sa kanyang salita. Tibayan natin ang kapit, ang panawagan mula sa pinaka-matibay sa atin hanggang sa pinaka-mahina sa atin o hanggang sa pinaka-bata sa atin. Hawakan natin ang salita ng Diyos. Huwag natin bibitawan yun. Hindi ba kahit si Jesucristo ay pinagtangkaan ni Satanas? Ang sabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Hindi naman magkakasala si Jesus kung gawin niyang tinapay ang lahat ng mga bato. Kaya naman niyang gawing tinapay ang lahat ng mga bato. Ngunit, ang tinatarget ni Satanas ay yung pagiging anak ng Diyos. Kung ikaw ang anak ng Diyos, patunayan mo. Ngayon, bakit kailangan papatunayan ni Jesus na siya anak ng Diyos? Gayong alam na ni Satanas na siya ang anak ng Diyos. Hindi ba? Parang usapan ng dalawang tanga ito eh. Patutunayan mong ikaw ay anak ng Diyos. Eto, kahit sa ibang bagay, huwag mong tatangkaing magpatunay. Talo ka. Kung minsan, pag nilait-lait ka, dadating din ang araw. Huwag kang magpatunay. Talo ka. Luluhod ang mga tala. Huwag kang magpatunay. Talo ka. Hindi kailangan ni Jesus na magpatunay sapagkat tunay na siya ay anak ng Diyos. Kaya kung darating ang kasinungalingan para tayo pag-alilanganin ni Satanas, ang salita ng Diyos ay maliwanag. Na tayo ay mga anak ng Diyos. Huwag kang bibitaw sa paniniwalang yon. Kung minsan ay kapag tayo nagkakasala, doon tayo binobomba ni Satanas na tayo hindi anak ng Diyos. Kung si Jesus ay pinagtangkaan ng dyablo, tayo pa kaya? Ang problema, pag ginawa ni Jesus na tinapay ang bato, hindi siya nagkakasala sa paggawa ng tinapay mula sa bato. Nagkakasala siya dahil napapailalim siya sa salita ni Satanas. Nakita ninyo ang logic doon? Ang gusto ni Satanas ay mapapaisailalim sa kanyang salita si Jesus. Wala namang problema kung gawin niya ng tinapay yun. Ngunit sa kadayaan ni Satanas, gusto niya
Kasi pag nag-obey si Jesus kay Satanas, napapailalim siya kay Satanas. Hindi ang paggawa ng kasalanan, hindi lamang yung ginawa, kundi yung tayo napapailalim sa Kanya. Sa padalwa, kung ikaw ay anak ng Diyos, tumalon ka dito sa building. Naman ninyong, paano ang pagtalon sa building ay magpapatibay ng pagiging anak ng Diyos? Subukan mo nga na tumalon sa building kung mapapatunayan mong, ano pinapatunayan nun? Wala. Wala. Nais ni Satanas na tuksuhin ni Jesus ang Ama kasi sabi, hindi ba iingatan kanya? Maaaring lumapit sa Satanas at gamitin ang salita ng Diyos para tuksuhin mo ang Diyos. Huwag mong gagamitin ang salita ng Diyos para tuksuhin ang Diyos. Ngayon, sa patatlong pagtatangka, lumapit uli si Satanas. At ipinakita lahat ng mga kaharian sa langit at sa lupa. Kaharian sa lupa at ang sabi, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan kung sasamba ka sa akin. Nakakatawa. Pwede natin sabihin, loko ito ay. Paano mong ibibigay sa akin yung akin na? Hindi ba? Hindi ba? Mula kay Jesus, dahil kay Jesus, at para kay Jesus, ang lahat ng bagay. Paano mong ibibigay sa akin yung akin na? Kung marunong tayo sa salita ng Diyos, hindi tayo mapaglalalangan ng Diablo. Sabi ni Jesus, nasusulat, sa Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ang tinding halimbawa na iniwanan ni Jesus. Papaano natin panghahawakan ang salita ng Diyos at papaanong magtatagumpay ito? Bubumbahin tayo na lahat ng pandaraya at pag-aalinlangan ni Satanas para tayo bumitaw, huwag tayong bibitaw. Ano nga ang naunang tatlo? Take it, apply it, continue in it, or remain in it. Pang-apat, pass it to others. Pass it to others. Tagumpay ang salita ng Diyos kapag naranasan natin sa ating buhay, na ituro natin sa ibang tao. Kaya lahat ng matatanda sa iglesia sinasabi na ipasa mo rin naman ito sa ilang may kakayanang ituro ito sa iba. Yan ang bilin ni Pablo. Magturo. Ito ang napansin ko. Habang itinuturo ko ang mga katotohanan sa salita ng Diyos, lalong nagiging malalim ito at nagiging makabuluhan sa akin. Subukan po ninyo. Kahit sa simpleng paraan, ibahagi ninyo ito sa iba. Makikita ninyo na lalong nagiging malalim kayo sa salita ng Diyos. Lalo kayong nagiging matibay sa katotohanan lumalabas sa inyong bibig para pakinabangan ng iba. Palalim ng palalim ang salita ng Diyos sa inyong buhay. At nananatili ang kapangyarihan nito. Nararanasan araw-araw. Si Pablo, sabi niya sa unang Tesalonica 2:13, ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao, anupat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga mananampalataya. Hindi ba? Si Pablo sabi niya, nakikita ang bisa ng salita ng Diyos sa inyong mga buhay. Ito yung katuparan ng Acts 20 verse 19.
na nagsasabing the word of God prevails. Nanaig ang salita ng Diyos. Kapag nanaig ang salita ng Diyos, nakikita mo ang kanyang transforming power. Nakikita mo ang kapangyarihan niyang bumabago at nagliligtas sa tao. Gusto kong balikan si Timoteo. Kung si Euodia, sino ba ang nanay niya? Ang kanyang lolang Eunice, na kanyang nanay? Loida Eunice. Sa palagay ko, ang kanyang lola ay tuntua na nakikita si Timoteo na ipinamumuhay ang mga salita ng Diyos na kanyang itinuro. Ako ay tatanda at ako ay magre-retiro bilang pastor, pero ang aking consolation at ang aking kaligayahan ay makita ang bisa nitong mga salitang ito sa inyong mga buhay. Amen po ba? Malulugod ako at hindi manghihinayang sa mga gabing ako hindi natulog para dalhan kayo ng salita ng Diyos. Kung pagdating ng panahon, napalubog na ang araw sa aking buhay at ako'y nakaupo sa tungga-tungga, ay aalalahanin ko ang bisa ng salita ng Diyos sa inyong mga buhay. Kayo nangaligtas at kayo lumago at kayo tumibay sa inyong pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Kinikilala ko, Panginoon, na salita mo'y pamana ninyo sa iglesia para aming ipamuhay, para aming ipangaral, para aming tindigan. Salamat po sa katotohanang dinala ninyo sa aming pansin sa gabing ito, mula sa pinakamatanda sa amin sa pananampalataya hanggang sa pinakabatay, gawin mo itong pagpapala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahapon po ay ako'y nagdiwang ng parawan. Binibilang-bilang ko sa Facebook, sa mga text messages. Ay may mga 400 tao na bumati sa akin. Ang iba'y malapit sa akin puso, ang iba'y mga kakilala. Salamat sa inyo sa inyong mga pagmamahal at pagbati. Natanggap ko na rin po ang maraming mga videos na ipinadala ng mga bata. Memorize nila ang root mula sa chapter 1 hanggang chapter 4. Masaya-masaya po ako na mayroong 11, kung hindi ako nagkakamali, na mga bata na nagtangka na ito ay sauluhin. Merong isa, taga-Kalapan, na nakasaulo ng buong aklat. Meron namang magkakapatid na naghati-hati para ito isaulo. Tuwan-tuwa po ako. Pero dahil si Pastor Manny ay marami pang pambili ng Jollibee, ay meron pa tayo uling another challenge. Meron pong chapter sa Genesis, 3 chapter, yung kwento ng bahang gunaw. 3 maiikling chapters. Meron pa rin naman hong isa na yung Genesis chapter 24. Ito na may isang chapter, pero ito na may napakahaba. Halos pagsama-samahin ay katumbas. Kaya doon po sa medyo nahihirapan, ay maggrupo-grupo ang mga bata at mga kabataan. Ngayon po ay sa 16. Para mas marami ang magkakaroon ng pagkakataon na ito'y sauluhin. Ngunit sa mga medyo may edad-edad na, ni Isaac ng asawa, yung Genesis chapter 24, inyong sauluhin. Yung iba po ay dinalhan na namin ng Jollibee products at yung iba naman po dahil sa kalayuan ay ipadadala na lamang namin sa ibang araw. Salamat po sa inyong masiglam, pakikiisa, pagpalain tayo ng Panginoon sa gabi nito. Paalam na po sa inyo lahat.